Biga Caloocan City. Malayo. 61 years old. Without smartphone. Wala pa. Ako ba'y nagkasakit ng June 2024. Bale, umabot po ako ng 1 year and 8 months. Kasalukuyan. Tapos po, nagkasakit po ako sa, bigla pong sumakit yung aking likod. Dinilidman ko lang po yan. Pero nagpa-check up po ako sa malapit sa clinic sa amin. Puro reseta lang po ang mga binibigay ko, Trimoxazole, tapos yung mga pain reliever. So, bale, continue pa rin po ang pagsakit na aking likod. Hindi po naiibsan sa mga gamot ko. Bale, inaabot na po ako ng sobrang sakit. Tinatakbo ako sa emergency sa Valenzuela Medical Hospital. Lagi po akong na-ER. Maghapon ako doon, tinutusukan lang ako ng mga pain reliever tsaka yung omeprazole. Puro pain reliever na lang inaano sa akin. Hindi po talaga ako makabangon sa sobrang sakit. Kasi yung mga buto ko sa likod, kahit anong inumin ko ng mga gamot na bigay sa akin, hindi naibsan. Bali, inom po ako ng pain reliever para lang maibsan yung sakit. So, after na-ER ako, iuwi naman po ako. Ganun pa rin sa bahay. Nag-iiyak na lang ako dahil sa sobrang sakit. Hindi ako makakain kasi isang kutsara na lang kinakain ko kasi na-stress na po ako sa aking sakit. Tapos, dinala na naman po ako sa ibang hospital. Pinapunta ko sa Fatima Hospital. Nirequestan po ako ng CT scan. Madami po laboratory. Ginawa ko po lahat yun. Lahat ng laboratory ko is normal. Nag-CT scan ako, normal din po. Normal lahat. Bali, ang sumasakit lang po sa yung sabi, omeprazole daw. Sabi ko, hindi po, Dok, kasi dito lang yung ko, sabi kong gano'n. Tapos, ginawa ko yung CT scan. Tapos ngayon, lumipat na naman ako sa ibang hospital kasi walang kagalingan. Lumipat na naman ako sa, dito sa pumunta ako ng Chinese. Kaya lang, hindi rin ako nagsagal kasi pauumpisaan na naman ako ng mga pinagawa sa akin. Kasi ang mahal ng mga So, sabi ko, uwi mo na ako, hindi ko na lang itutuloy dito, sabi ko, kasi ganun din naman, sabi ko. Umuwi na naman ako sa bahay. Pagkatapos naman doon, inatake na naman ako kinaumagahan. Hindi ako makatayo. Ang ginagawa ko po, yung mga bandage sa nilalagay sa sa sugat tsaka sa CS, pupulupot ko pa sa katawan ko. Kasi para lang makatayo ako ng tuwid. Kasi parang pagtayo ko, hindi ko po ma-straight ang aking katawan. Umiiyak po ako, kumakagat ako ng face towel para hindi ko yung mga pain reliever na nireseta sa akin, natakot na ako minom. Minsan isa na lang, pinitiis ko. Ginagawa ko na lang po yung hot compress. Nag-order ako ng hot compress. Nilalagay ko sa likod ko hanggang sa magkapaso-paso yung mga katawan ko. Sobrang nahihirapan na po ako. Umiiyak na lang ako, nagbibideo ko lahat ng mga family ko. Wala naman silang magawa kasi hindi ako gusto nila, dalhin na lang nila ako sa hospital admit. Ayaw naman ako i-confine. Kasi sabi ng hospital, hindi ka for admitting kasi yung sakit mo is spot disease, sabi gano'n sa akin sa buto. So, pumunta na naman ako ng orthopedic. Ngayon, pagdating sa orthopedic, puro ako yung x-ray ng spine thoracic. Yung may nakita sa likod ko na yung spine ko na, bumalik ko na siya. And then, nakita yung may pat disease ako, infection sa buto. Bali, so pat disease. So, bali, niresetahan ko ng gamot ng for 1 year sa buto. Tapos, pinasukatan ako ng brace. So, nag-brace po ako, inanuhan ako ng brace. Naka-brace ako ng 1 year. Napakabigat ko, hirap na hirap ako kasi
pag naglakad po ako, hinihingal ako kasi nahihirapan ako lalo, hindi ako makalakad ng diretso. Ngayon, yung mga gamot sa akin, niresetahan na naman ako ng 150 pesos na pain reliever. Omeprazole, ginagawa ko na pong ano yun, maintenance. Umiiyak po ako kasi naalala ko yung kidney ko. Ang dami pong nireseta sa akin na gamot. Iniwasan ko na lang uminom, hindi ko na lang ininom yung iba kasi nalilito na ako. Tapos ganun pa rin po, hindi ako talaga Ngayon, bumalik naman ako sa orthopedic. Sabi niya, sige, second opinion ka na lang sa ibang hospital. Pumunta po ako ng East Avenue. Pagdating ko ng East Avenue, pinagawa na naman po lahat ng sa akin. Laboratory, ECG, lahat. Tapos, ako sa ECG, nag-palpitate. Ngayon sabi sa akin, mag-to-the-echo ka. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko gano'n. Di nag-to-the-echo na naman ako. Sa labas ka na mag-to-the-echo kasi matagal dito. Nagpa-to-the-echo sa labas kasi ang mahal din sa labas. Ngayon, nagpa-to-the-echo ako, normal naman. So, sabi niya, ng doktor sa gastrology sa East Avenue, i-assign na lang kita ng ibang, ng petsa sa endoscopy mo, sabi sa akin, sige. Umuwi po ako. Ngayon po, nahihirapan na talaga ako sa may nakilala ko sa bus. Nag-ano dito sa Aina. Sabi niya sa akin, pumunta ka doon, baka sakaling doon ka bumalik, sabi sa akin. Pero, October pa lang po, yung nagbabantay sa akin, sinabihan ako kasi galing din siya dito, may breast cancer siya. Hindi niya tinuloy yung niya dito. Binantayan pa niya ako, siya yung taga-taas ng Pag uwi ko kasi ako, hindi ako makatayo, tinataas niya yung underwear ko. Kasi hindi ako makatayo, nakayuko ako pag pupunta ako sa CR or kukuha ng pagkain ko kasi minsan wala akong kasama. Ang hirap po ng pinagtahanan ko, kaya itong mari lang ayaw ko nang maalala eh. Kaya po, nung umuwi naman ako, di ngayon, sinubukan ko pumunta dito kasi yung may ka-workmate ako, pero hindi ako nagtatrabaho. Sama ako, sabi ko, sumama ako dito. Yun, kay Monique. Ngayon, unang salang ko sa kuryente, parang nakuryente lang pa ako. Pero siguro mga 1 week, nag-pack-out ako, sabi ko, umuwi na, hindi na ako bumalik. Ngayon, gusto ko magpa-hospital na naman. Kaso, holiday yung pumunta ako. Ngayon, hinanap ako ni Ma'am Monique, umuwi na ako. Sabi ko, asan ka? Sabi niya sa akin, nasa bahay, nakahiga ko. Bakit? Bumalik ka ng treatment. Sabi ko, ayaw ko. Sabi ko, wala naman nangyayari. Sabi ko. Tapos ngayon, sige pumunta ka, maraming tao, sabi ko. Sabi niya sa akin, hindi, konti lang. Pumunta ako, inabot ako ng alas 3 dito ng So, yung nagtuloy ako ng paggamit kay Smartron. With Smartron, mga ilang with Smartron, mga first week ng December, medyo umokay na yung kalagayan ko. Nawala na po yung ko. Kasi po yung pagsalit ko, kasi stress na ako, sinabayan ng acid, tapos sinabayan din ng mga lahat ng sakit ko lumabas na po. Siguro ako. Tapos po yung pag-ihigo ng 10 beses, 8 beses sa gabi, hindi ako pinapatulog. Naging 3 na lang siya. Yung paglabas ko ng mga maasim sa bunga ko kasi hindi ako natutulog din. Parang sumusukan na po ako ng maasim dahil sinabayan ako dito. Lumalabas yung asin na sa plate ko. Sumusukan na po ako. Nawala na rin po siya. So, dahil kay Smartron, umukay ang kalagayan ko. Nakabawon na ako. Hindi na ako gumagamit ng mga bandage o kaya yung Hindi ko na siya ginagamit para makabangon lang ako. Dahil yung pag bumangon kasi po ako, dati hindi ako pwedeng hindi bumangon na. Naglalambitin, humakapit sa mga kung saan saan. Ngayon po, sa hita na ako.
maliitan ako nagpapamon. Nakakagala na po ako. Sumba pa. Buwala na po ako nung umukay ako. So, bali, nagkaroon pa ako ng second opinion ng MRI. Nagpa-MRI po ako ng January. Ngayon, yung pag-MRI ko is, naging okay naman siya. Tapos, ang sabi sa akin, huwag ka na uminom ng mga gamot. Resetahan na lang kita ng vitamin sa botol, tsaka yung tanggalin mo na yung brace mo, huwag mo nang gamitin kasi lalo pang nahihirapan, sabi sa akin. So, mag-treatment ka, sabi sa akin. Dok, ayaw ko mag-treatment dito, sabi ko. Kasi nung treatment ako doon, binabali-bali yung katawan ko. Saan ka nag-treatment, sabi sa akin? Sa sa Muñoz. Hindi ko po kinakahiya si Smartron. Pinakita ko sa doktor yung flyers. Kasi kahit saan ako pumunta, may flyers ako, hindi ko po siya kinakahiya. Kahit sa LR, mabasahan na. Dala-dala ko po ang mga flyers ko. Nag-invite po ako. Kaya, nung sinabi sa akin ng doktor, sige, sabi niya, okay ka pala dyan. Kasi nung pupunta ka dito, nakasimangot ka, umiiyak ka, hawak-hawak mo yung bakal sa likod mo, hindi ka tumatawa. Sabi ko, Dok, ikaw kaya ka lumagay sa kalagayan ko. Sabi ko, para malaman mo. Sabi ko, oo nga, alam ko naman yan, kasi magkasakit ka ng lahat, huwag lang sa buto, sabi sa akin. Kaya yung paggaling ko, dahil kay Smartron, sa kakulitan ni Ma'am Monique. Kinukulit ako ni Ma'am Monique. Dahil kung hindi niya ako kinukulit, nag-give up na ako. Kasi, ang sabi ko sa sarili ko, katapusan ko na, nagpapaalam na ako sa mga kapatid ko, katapusan ko na. Hindi naman, bayak mo na. Katapusan ko na, sabi ng mga kapatid ko. Kung ang ganyan, sabi ko, marami ko tayo pupuntahan. Sabi ko, hindi ko na kaya, sabi ko, kaya mo yan, sabi sa akin. Sabi sa akin ng kapatid ko. So, nung magpa-confine, pinipilit nila ako sa confine. Sige, sagot na namin, pumunta ka na sa Chinese. Doon ka na lang, huwag ka na dyan sa mga public, sabi sa akin. Sagot na namin na, authorize sa akin? Wala akong authorize sa akin, sabi ko. Yung ovary mo, wala nga, sabi ko. Buto nga ito, sabi sa akin. Kaya, sila po very supportive sa akin, nagkasakit ako. Bawat indahin ko sa kanila, pag-gigas lang sila lagi sa akin. Pero hindi importante sa akin pera, ang importante yung kagalingan ko. Ang hirap ko yung pinagdaanan ko, sobrang hirap ko. Hindi ko ako nila nasasama sa mga banding nila, huwating lahat ng mga kamag-anak ko galing ng Canada. Hindi ako sinama. Kasi ayaw nila akong mahirapan, ayaw nila dahil yung kalagayan ko. Sabi nila next time na lang, sabi sa akin. Kaya maraming salamat kay Sir Hart. Dahil dinala niya dito si Smartron. Dahil kung hindi dahil kay Smartron, siguro, dadili na talaga ako. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil naging maayos ang kalagayan ko. Dahil kay Ma'am Monique, inulit ko rin niya ako. Hindi na sana ako pupunta dahil ayaw ko na kasi pagod na ako dahil 1 year and 8 months ako nagkasakit. Mga kaibigan ko, dinadalaw na ako sa bahay. Kasi, pinapadala na nila ako, sabi ko, ano ba yan? Buhay pa ako, inaabuluyan na ako. Hindi ko pa makalimutan yung mga kaibigan ko kasi nakapag-supported ko sila dahil may gift kami. Kaya maraming kay Sir Hart dahil ikalawang buhay ko to dahil sa Smartron niya. Lalo-lalo na kay Ma'am Monique, anak ko na siya. Sa kakulit, kinukulit siya ko. Kaya sa kakulitan niya, ito ako ngayon. Gumaling na ako, pero ano pa ako, forever pa ako. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga staff na napakabait. At sa mga kaagamin kong mababait, marami
masakit sa akin para iwanan ko kayo. Kasi lalo na sa mga staff, lalo na ako umuwi. Ayaw ko pa umalis kasi sabi ko nag-enjoy pa ako. Nag-enjoy pa ako. Tumagal madalin kasi ako, nag-enjoy ako dito. Darating din naman tayo dyan, sabi ko. Sabi ko, nasasaktan ako kasi hindi ko na maiwan yung mga staff. Maraming salamat. Mother way, just Marton. Mother way, just Marton. Mother way, just Marton. Thank you. Parts disease, major in bukol sa likod. At syempre, pinigilan ko lang ang aking iyak. Okay, Dami. Ayan, congrats dahil syempre, maganda ba yung inyong napakinggan? Naiyak ba kayo? Ramdam niyo rin ba? Diba ang hirap magkasakit? So without this Marton, ang hirap magkasakit. With this Marton, goodbye, sakit. Palakpakan naman natin. Thank you, mga. Wait lang po muna kayo. Wait lang. Wait lang. Sandali.